Nay, gusto ko pang makita si tatay, nakikiusap po ako. Ibaba niyo muna ang katawan ni tatay. Huwag mo nang tignan ang mukha, Ara. Patay na talaga si Mang Aurelio. Nakita ng dalawa kong mga mata ang katawan niya. Kasama ko nung kunin siya sa kakahuyan. Nagbigti raw ang iyong ama. Diyos ko, bakit ngayon pa? Kung nagbigti si tatay, nasa ng tali? Bakit ayaw niyo ipakita sa akin kahit ang mukha niya? O kahit ang katawan niya? Gusto kong makita kung talaga nagpakamatay siya. Anak, nakikiusap ako. Kung pwede, wag mo na lang silipin. Baka hindi mo matanggap ang nangyari sa kanya. Masyadong nakakaawa ang itsura niya. Kaya sana maintindihan mo. Bakit kayo pwede? Tumabi kayo! Alisin yung taklob sa katawan niya! Hindi nga pwede. Bakit niyo ba ako pinipigilan? Gusto ko lang naman makita ang mukha ng ama ko! Hindi na nagpaawat si Ara sa pagtanggal sa puting kumot na nakataklob sa katawan ng ama. Parang huminto ang oras niya nang malantad sa kanyang paningin ang maitim at kulay ubing mukha nito. Halos maputol ang leeg sa higpit ng pagkakasakal. Bakit ganito ang nangyari kay tatay? Sigurado ba kayo nagpakamatay siya? At ano pa ba magiging dahilan ng pagkamatay niya? Bago umalis ang tatay mo, ibinilin ka niya sa akin. Para na siyang nagpapaalam. Hindi ako naniniwala sa mga signos. Walang problema si tatay at wala ring dahilan para magpakamatay siya. Kaya ayaw namin makita mong katawan ni Mang Aurelio dahil hindi mo rin makakalimutan ang itsura niya. Talagang hindi. Hindi rin ako naniniwalang nagpakamatay siya. Nasaan ang lubid na ginamit niya? Walang nakakita sa inyo, hindi ba? Hindi pa ba sapat ang marka sa leeg niya? Muling pinagmasdan ni Ara ang mukha ng ama. Akma na sana niyang hahawakan ng nakakuyom na palad ng ama nang mapansin niya ang isang bagay na nasa loob ng kamay nito. Dinukot niya yun pagkatapos ay hinila niya ang nakitang hibla na mahabang buhok. Ano ito? Bakit may buhok? Saan galing ito? Ang haba naman yan. Paano nagkaroon ng buhok sa kamay niya? Patingin nga. Ala, Diyos ko. Bakit magkakaroon ng buhok sa kamay niya? Naging palaisipan ang buhok na nakuha sa kamay ni Mang Aurelio. Hanggang napagpasya na ng mga tanod na muling ibalik ang takloba at pinagtulungang buhatin ang katawan na nakahiga sa usong nilang higa ang yari sa kawayan para dalhin sa bahay nila. Malakas ang kutob kong hindi nagpakamatay si tatay. Merong pumatay sa kanya at yun ang nagmamay-ari ng buhok na nakuha natin. Baka naman may babae ang ama mo. Hindi nagkaintindihan kaya pinatay siya. Nay, hindi po ganong klaseng lalaki si tatay. Bakit ba ayaw niyong maniwala na may pumatay sa kanya? Sandali. Wala naman po tayong sapat na ebidensya. Buhok pa lang ang hawak natin. Isang manggugupit ng buhok si Mang Aurelio. Kaya normal lang na magkaroon siya ng mga buhok sa kamay. Pinunasan ni Ara mga luha sa kanyang mukha nang muling tignan ang buhok na nasa kamay niya. Kulay itim yun at kung susukatin niya sa kanyang katawan ay sasayad na yun sa lupa. Umuwi na muna tayo. Hindi magandang pakiramdam ko sa gubat na ito. Nobyembre 25 na pala ngayon. Piyesta na pala dito sa Dumaguete. Naalala ko ngayon ang anibersaryo ng pagkamatay ng pamilya ni Lolo Dencio. Nangyari ito 20 taon na ang nakakalipas. Ganitong araw din, dito sa gubat na ito, nagbigti rin ang sinabing dahilan ng pagkamatay ng buong pamilya ni Lolo Dencio. Tama po kayo. Pero wala namang ikinuwento ang lolo sa akin. Kaya ngayon ko lang po nalamang pamilya niyang namatay noon. Kaya nga naging manunugis ng aswang ang lolo mo. At mas piniling manirahan sa gitna ng gubat. Katulad din po ba ng mga naunang biktima? May mga nakuha rin po bang mga buhok sa palad nila? Wala. Pero sa katawan nila, nagkalat ang buhok ng tao.
nakapulupot sa kanilang leeg. At yun ang naging dahilan ng pagkamatay ng pamilya ni Lolo Densyo. Naniniwala ang mga tao na nagpakamatay talaga ang pamilya. Pero si Lolo Densyo, hindi naniwala. Hanggang nabalitaan naming nakapatay daw ng aswang ang matanda. Pero wala naman kami nakitang katawan ng aswang. Hanggang nabaon na lang sa limot. Kung ganun po, Nay, naulit po ang mga nangyari noon? Totoong may aswang at ito ang pumatay kay tatay? Tara na nga muna sa inyo, Ara. Biglang tumayo ang mga balahibo ko sa katawan eh. Isa pa, dumidilim na ang paligid. Hindi ligtas kung mananatili pa tayo sa lugar na ito. Akmang hahakbang ng mga paa ng tatlo para umuwi. Nang pagtingin nila sa unahan ng daana, ay nakita nila ang anak ni Kapedring na si Bella. Pusturang pustura ito habang nagmamadaling maglakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Mataray at maarte ito magsalita, bagay na ikinaiinis ni Ara sa babae, habang panay ang tingin kay Danny. Ay Ara, nabalitaan ko ang nangyari. Nakikiramay ako sa'yo. Nakakalungkot naman. Bakit ba nagpakamatay si Mang Aurelio? Hindi nagpakamatay ang tatay ko. Pinatay siya. Bakit ka ba pumunta dito? Malapit ng dumilim, sumugod ka pa dito sa amin. Tara na nga, Danny. Ay, saglit naman. Hinahanap kasi kita para kunin ang serbisyo mo. Bukas makalawa kaarawan ko na. Ang gusto ko sana magpatay ng damit na may susuot na babagay sa saklob sa ulo ko. Isa pa, dito naman talaga ang daan pa uwi sa bahay namin. Ayos ka lang. Walang babagay sa'yo. Nakakasira ng gandang telang nasa ulo mo. Ano ba kasing tinatago mo dyan? Ang totoo kasi, wala na akong buhok. Misteryoso kasing naglalagas sa mga buhok ko. Naku, pasensya ka na. Hindi makakapagtahi ng damit si Ara. Dahil magiging abala sila sa burol ni Mang Aurelio. Ganun ba? Sige, ayos lang. Maiwan ko na kayo. Nanggaling kasi ako sa bahay ninyo eh. May nakapagsabi sa akin na nandito nga raw kayo. Pasensya ka na. Agad na tumalikod sa kanila si Bella, habang nagmamadaling umalis at iniwan silang natitigilan na. Kaya siguro napakabaho ng singaw ng kanyang katawan ay dahil sa sakit niya. Kawawa naman. Ang bata pa niya para magkasakit ng malala. Wag na nga po nating pag-usapan si Bella. Halika na po at gusto ko nang makita ang tatay. Ano na ang plano nyo? Ano pa nga ba? Di bigyan ng maayos na libing ang kaawa-awa kong ama. Huwag ka na ngang umiyak. Kanina ka pang siging luha eh. Baka namang mapano ka na niyan. Kung saan man naroroon si Aurelio, sana'y masaya na siya at mahanap niya ang katahimikan sa kabilang buhay. Pagdating nila sa kanilang bahay, ay muling sinulya pa ni Ara ang mga naiwang gamit ng ama. Naupo ang dalaga sa harap ng lamesa habang napahagulgul na lamang ng iyak. Susubukan kong magmatsyag sa gubat kung saan yun natagpuan ang katawan ni tatay. Ano ba kasing tumatakbo sa isip mo? Hindi ko na alam kung paano ka namin pipigilan. Masasamahan mo ba ako, Danny? Hindi rin naman ako mapapakali kung alam kong may magagawa ako para kay tatay. Pwede bang kalimutan mo munang tungkol sa nangyari? Hayaan mo munang mailibing si Mang Aurelio. Isa pa, hindi ako nakapagpaalam kay Lolo Densyo na aalis ako. Masisermo na naman ako ng matandang yun. Ako, pagagalitan na naman tong si Ara ni Lolo Densyo. Baka sabihin ng matanda palagi ka na lang isinasama kung saan-saan ng anak ko. Ang mabuti pa umuwi ka na muna at bukas ka na lang bumalik. Delikado pa naman sa daan papunta sa inyo kapag malapit ng gumabi. Sa bundok pa naman kayo nakatira. Sigurado po ako nakarating na rin kay Lolo yung mga nangyari kay Mang Aurelio. Hindi na ba nagtatahi ng damit si Lolo Densyo? Patagal na siyang hindi nananahi. Paano ba naman may edad na, malabo na rin ang mga mata. Sabi ko nga bigyan lang niya yung mga kagamitan niya Kaya sa masira at mga lawang. Hindi raw niya basta ipagkakatiwala ang alaala raw niya sa kanyang yumaong lolo.
Siya raw magpapasya kung kailan daw niya ibibigay ang mga gamit niya. Hindi ka nagmana sa galing niyang magtahi. Hindi ko hilig ang manahi. Ang gusto ko lang, mga aso sa gubat para maibenta sa palengke at gawing pera. Sige, kailangan ko nang umuwi. Walang kasama si Lolo sa bahay namin eh. Isa pa, baka hindi na rin ako madalas na lumabas pa ng gabi. Mahirap na. Nakikiramay ako sa inyo, Ara. Pagkatapos magpaalam, ay tumalikod na rin si Danny pauwi sa bahay. Naroon ang lupain ni Lolo Dencio sa gitna ng gubat, na kung saan ay bihirang mapasok ng mga tao. Naihatid na lamang ng tanaw ni Ara ang papalayong kaibigan. Saka muling binalingan ng ina para mag-ayos sa burol ng ama. Pagkaraan ng 3 araw, pagkatapos ng libing ni Mang Aurelio, isang gabi, naabutan si Ara ng kanyang ina habang nagsusukbit ng itak sa kanyang bewang. Nakahanda rin ang lumang gasera na ginawa pa ng kanyang ama. Hindi rin sila abot ng elektrisidad, kaya tanging gasera lamang ang pangtanglaw nila sa gabi. Saan ka pupunta? Bakit meron ka sukbit na itak? Pupunta po ako sa gubat, Nay. Magmamanman ako doon. Aalamin ko kung sino ang pumaslang kay tatay. Sa ganitong oras, nasisiraan ka na ba ng bait? Paano kung mapahamak ka? Kaya kong protektahan ang sarili ko, Nay. Isa pa, hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman kung ano ang dahilan ng pagkamatay ni tatay at kung sino ang pumatay sa kanya. Habang nag-uusap ang mag-ina, ay dumating naman si Danny. Sumilip ang binata sa pinto ng kanilang bahay habang nakasuot ito ng damit pang bundok. May nakasukbit din na itak sa tagiliran ng kaibigan. Pinagmasdan niya aling media ang itsura ni Danny, saka muling bumaling kay Ara. Isinama mo pa tong si Danny. Tingnan niyo ang mga ayos ninyo para kayong pupunta sa gera. Nay, hayaan niyo muna kami. Kahit ngayong gabi lang. Mahal kong tatay at hindi ako makakapayag na namatay lang siya ng ganun lang. Eh ako, paano naman akong nag-aalala sa'yo? Naisip mo ba kung anong nararamdaman ko? Kung pati ikaw mawawala sa akin. Kasama naman po ako eh. Poprotektahan ko po si Ara. Isa ka pa. Sinusuportahan mo pa ang kalokohan ng kaibigan mo. Ano kung mapahamak kayo? Sa palagay ba ninyo hindi masasaktan ng mga pamilyang nag-aalala sa inyo? Nay, kahit ngayon lang. Pag wala kaming napala, titigil na ako. Aalis na po kami. Ano pa nga ba? Wala naman na akong magagawa. Siya nga pala, nanggaling dito si Bella, hinahanap ka. Magpapatahi raw siya sa'yo. Kapag hindi ka na raw abala sumaglit ka daw sa bahay nila. Tinamaan ng lintik. Malapit yun sa bahay ni Lolo Dencio eh. Napakalayo niya sa bahay natin. Parang nanadya talagang babaeng yun . Hayaan mo na. Sunod-sunod ang gusto niya at may taning na ang buhay. Sige na, umalis na kayo. Mag-iingat kayo, ha? Nang magpaalam si Ara sa ina, nagsimula na silang maglakad ni Danny. Pupuntahan nila ang mga lugar na posibleng dinaanan ng ama niya. Ilang minuto lang ang lumipas ay nakarating na sila sa tapat ng malaking puno ng santola. Inilapag muna ni Ara ang lumang gasera, saka sinuri ang katawan ng kahoy. May napansin siyang mga bakas ng dugo na nakadikit sa balat nito. Dito ba talaga natagpuan ng tatay? Oo. Nakahiga na siya at wala ng buhay. May sugat na siya sa kanyang leeg. Maitim na ang palibot ng sugat nito. Indikasyong matagal ng patay. Kung ganun, hula lang nila na nagbigti ang tatay. Pero hindi nila aktwal na nakitang nakasabit sa punong ito. Parang gusto ko nang maniwalang may iba pang nangyari kay Mang Aurelio. Dahil yun talaga ang nararamdaman ko. Kaya kita isinama dito. Dito sa gawing to. Tignan mo oh. Nakapagtataka na maraming bakas ng bukang nakadikit sa katawan ng punong to. Kapansin-pansin din ng mga nabaling sanga ng katabing halaman. Indikasyon parang nanlaban si Mang Aurelio sa kung ano nila lang na umatake sa kanya bago siya pinatay. May posibilidad kayang
May aswang na dito sa baryo natin? Totoo kaya ang kwento ni nanay na may nabuhay na halimaw? Matagal na may mga kumakalat na kwento dito sa baryo natin tungkol sa pagkamatay ng ating mga magulang. Pero wala pa naman nakakita sa itsura ng mga halimaw. Ang mabuti pa kaya, si Lolo Dencio ang kausapin natin tungkol dito. Siya lang naman ang maraming kwento sa mga nilalang na nambibiktima ng mga tao. Maghintay pa tayo dito kahit ilang minuto pa. Ang mabuti pa, patayin mo muna ang ilaw natin. Magtago tayo dito sa puno ng santol. May kutob akong babalik siya. Pero hindi na dito. Ang alam ko, malalakas ang pakiramdam ng mga nilalang na nagtatago sa dilim. Agad nang pinatay ng magkaibigan ng ilaw sa gasera at tahimik na nagkubli sa puno na malapit din sa pinangyarihan ng pinagpaslangan sa ama. Pero nakalipas na ang 1 oras na pagmamatyaga ay wala silang nakitang kahina-hinalang kilos o bakas ng kahit anong nilalanga na magpapatunay na pinatay ang ama. Malungkot ang mukha habang sinindihan ni Ara ang ilaw. Tama ka. Malabong mangyaring bumalik pa dito ang pumatay kay tatay. Kung tao man siya, ang gagawin niya ay tumakas. Kung aswang man, ang gagawin naman niya ay magpalipas ng ilang araw para makapambiktima ulit. Pero sa ibang lugar naman. Baka nga hindi pa yung taga rito sa baryo natin eh. Posibleng sa kabilang baryo na dito lang ng biktima. Ang mabuti pa itigil na natin ang pagmamatsyag. Pati trabaho ko apektado na rin eh. Isa pa, magtatahi na ako ng damit para kay Bella para tigilan na niya ako. Mabuti ka nga, may trabaho eh. Ang hirap naman dahil mano-mano lang akong magtahi. Kung sana may pera ako na pambili ng makina, hindi sana ako nahihirapan. Tad-tad na ng butas ng karayom ang aking mga daliri. Parang hindi kamay ng dalaga eh. Ang mahalaga, marami pa rin ang nagtitiwala sa'yo kahit tatahing kamay lang. O anong plano natin ngayon? Uuwi na. Baka hindi na makatulog si nanay sa kahihintay sa akin. Salamat nga pala sa pagsama mo sa akin ha. Tumango lamang si Danny saka nagsimulang maglakad. Hanggang sa pagsapit nila sa madilim na bahagi ng gubat, bigla silang tumigil sa paglalakad. Pinakiramdaman nila ang paligid nang bigla silang nakarinig ng malalakas na pagsigaw. Boses yun ng lalaking takot at humihingi ng tulong. Kasunod ng paghuli ng isang nakakatakot na nilalanga na may dalang kilabot sa kanilang pandinig. Parang tunog ng isang malaking ibon na may garalgal na tono. Halika, bilisan mo. Puntahan natin ang pinagmulan ng boses. Huwag na lang kaya. Para kasing kakaibang tunog na yun. Baka mabangis na hayop dito sa gubat. Ngayon pa ba tayo aatras? Naririto na tayo. Isa pa, kahit papano may mga dala naman tayong itak. Halika na, puntahan na natin. Hindi yun isang hayop lang, kaya kailangan makita natin ito. Halos kalad ka rin ni Ara ang kaibigan na namumutla ang labi dahil sa takot. Pero buo na ang loob niyang tignan ang pinagmumula ng sigaw. Mabilis ang ginawa nilang pagtakbo papunta sa kinaroroonan ng boses. At ganun na lamang ang pagkapang ng kilabot sa kanilang katawan nang maabutan ng isang lalaking wala ng buhay. Nakadilat ang mga mata. Lawit ang dila. At may butas ang dibdib kagaya ng pagkamatay ng ama ni Ara. Nagkulay ubi na rin ang mukha nito at may sugat din sa leeg. Diyos ko, may bago na namang biktima ang nilalang na pumapatay sa pamamagitan ng sakal. Mas tumibay na ang hinala kung hindi talaga nagpakamatay si tatay. Pero iba ang pagkamatay ng isang to. Pinatay siya sa sakal. Pero butas ang kanyang dibdib. Wakwak ang tiyan at nagkalat ang dugo sa damuhan. Hindi taga rito ang taong ito. Pero sa tingin ko naligaw lang siya sa pangunguhan ng kahoy na panggatong. Ang mabuti pa ay ipagbigay alam na lang natin kay kapitan ang mga nangyari. Ano naman ang ipapaliwalig natin? Gabi na at tayo lang nandito sa bundok. Ano sa palagi mong iisipin nila sa sandaling malaman nilang may namatay sa gubat na to? Walang maniniwala sa atin. Baka tayo pang pagbintangang pumatay sa taong yan. Ang mabuti pa umalis na tayo bago pa may makakita sa atin. Sandaling nag-isip si Ara. May punto naman si Danny sa sinabi.
Kaya naman mabilis nilang iniwan ang katawan ng biktima at nagpasya na lamang na umuwi sa kanilang bahay. Sa tahanan na lang nila nagpalipas ang magdamagang kaibigan dahil natakot itong umuwi ng mag-isa. Kinabukasan ay putok na ang balitang may panibagong namatay sa gubat. May ilang mga taong naniniwalang pinatay ito ng mabangis na hayop sa gubat. Tahimik lamang ang dalawa na nakikinig sa kwentuhan ng mga tao sa tapat ng kanilang bahay. Habang si Danny nagsisimula pa lamang maglakad para umuwi sa kanila. Ano nangyari sa lakad niyo kagabi? Bakit ganun si Danny? Magugulatin at hindi mapakali. Natakot po kasi siya sa bagong napapabalitang namatay kagabi. Ang alam ko po hindi ordinaryong tao ang pumapatay, kundi isang aswang. Aswang? Pati ba naman kayo naniniwalang may aswang sa baryong to? Kilala ang mga tao rito na may mabubuting puso at tahimik na namumuhay bilang isang tunay na tao. Kalokohan. Ang mabuti pa, puntahan mo na si Bella at talagang hindi ka titigilan sa kakukulit na ipagtahi mo siya ng damit. Daihanda ko ng mga dadalhin mo. Nay! At pwede ba? Tigilan mo na ang kapipilit na may aswang sa baryo natin. Magtrabaho ka na muna. Wala na tayong kakainin. Patay na si Aurelio, wala na tayong ibang maaasahan. Hindi na binigyan ng pagkakataong makapagsalita si Ara ng kanyang ina nang iabot nito sa kanya ang maliit na baga na may mga lamang sinulid at gunting na ginagamit niya sa pagtatahi. Para namang pinagtatabuyan na ninyo kung umalis si Nay eh. Para hindi kung ano-ano ang inaatupag mo. Sige na, at nagsasawa na rin ako sa pangungulit sa akin ni Bella. Opo, pupunta na po. Napapangiti na lamang na pumasok ang kanyang ina sa kusina. Habang siya naman ay nagsimula na rin maglakad papunta sa bahay ni Bella. Saktong pagdaan niya sa lugar kung saan napatay ang lalaki, ay nagsipagtayuan na ang kanyang mga balahibo sa katawan. Binilisan na lamang niya ang paglalakad at mahigpit na hinawakan ng itim na baga. May mga nakasalubong siyang mga tanod na tumingin sa lugar na pinagkunan sa katawan ng biktima. Sumulya pa ang matabang tanod sa kanyang dalang gamit, pero nilampasan lamang siya nito. Pagdating niya sa bahay ni Bella, ay nakita niyang nakaupo ito sa balkonahe, kasama ang amang si Kapedringa. Gawa sa sawali ang dingding ng bahay ni Bella. Maganda, malinis at ang bubong naman ay yari sa kugo na. Mayaman na kung titignan na kapag nagkaroon ng ganitong kagandang tirahan. Ay, salamat naman. At natuloy ka na rin magpakita sa akin. Halika, pasok ka. Si Danny, hindi mo ba kasama? Hindi, wala namang gagampan ng trabaho ang lalaking yun dito. Abala lang siya. Ay, sayang. Sana isinama mo para may kakwentuhan tayo habang nananahi ka. Ano bang ipagagawa mo sa akin? Ito kasi mga kortina ko sira. Natastas na ang mga laylayan. Pati itong mamahaling kong bestida na punit din. Nagmamadali kasi ako nung isang araw na umuwi dahil gabi na. Hindi ko na malayang sumabit sa sanga ng kahoy, kaya nasira na. Iniabot ni Bella ang bestida nitong kulay dilaw kay Ara. Punit ang laylayan ng damit at may mantsa ng dugo. Napatingin siya sa mukha ni Bella na agad din namang naintindihan nito. Sumabit kasi ako sa sanga ng puno sa pagmamadali ko. Eto, may sugat ako sa binti. Kasi naman sunod-sunod na ang mga namamatay sa gubat. Kaya natatakot na ako maglakad mag-isa. Gusto ko nga sana kausapin si Danny na kung pwede sana sunduin niya ako palagi kapag pauwi na ako galing sa trabaho. Bilang isang mga awit kasi, madalas umuwi ako ng hating gabi. Pwede bang mahiram ko muna si Danny? Mahiram? Ano siya, bag? Na pwede mong bitbitin kung saan ka magpunta? Tsaka si Danny ang tanungin mo, wag ako. Hindi ako pwedeng magdesisyon para sa kanya. Ay, ang sungit naman.
Gusto ko lang naman makipagkaibigan sa kanya eh. Kaya lang palagi niya akong iniiwasan. Baka naman may gusto na siyang iba. Basta. Akin lang siya. Kaya kung may relasyon kayong dalawa, itigil mo na. Naku, magtigil ka sa iniisip mo. Kaibigan ko lang si Danny. Walang namamagitan sa amin. Teka, patingin nga ng gunting na gagamitin mo. Baka kasi makalawang na eh. Humawa pa sa damit ko. Inilalabas pa lamang ni Ara ang gunting ay hinablot na ito ni Bella sa kanyang kamay. Sinuri lang nito sa pamamagitan ng paghaplos sa talima, saka muling ibinalik sa kanya. Ayos naman pala. Sige na, papasok na ako sa loob. Marami pa akong gagawin eh. Ikaw na ang bahala dyan. Anong gusto mong ulam? Naku, wag ka nang mag-abala pa. Tatapusin ko na kagad tong pagtatahi ko. Tsaka kailangan ko na agad umuwi eh. Mahirap nang maabutan ng pagdilim sa daan. Teka, bakit ka ba nagmamadali? Saka magkano bang serbisyo mo sa damit ko? Nang maihanda ko na ang bayad. Mura lang ang singil ko sa'yo ha. Hindi ka naman iba basta barya lang ha. Wala akong pangsukli sa'yo eh. Ilang sandali pa'y iniwan na siya ni Bella. Nahagip naman ang mata niya ang masamang tingin sa kanya ni Kapedringa habang nagbabayo ito ng palay sa lusong paharap sa kalana. Nakakailangang uri ng tingin ito na hindi kumukurap ang mga mata. Saka lang din siya nakahinga ng maluwag nang mawala sa kanyang tabi si Bella. Dahil talagang napakabaho ng singaw ng katawan ng babae na parang nabubulok na laman. Kahit na panay ang bahing niya, hindi nito nahalatang nababahuan na siya sa amoy ng babae. Pagkaraan ng 4 na oras na pananahi ni Ara, ay dumating naman si Danny habang pawisan at habol ang hininga. Sinasabi ko na nga ba, nandito ka eh. Oh, Danny, anong ginagawa mo dito? Nanggaling ako sa bahay niyo. Sinabi ni Aling Medi na pinapunta ka nga raw niya dito sa bahay ni Bella. Ipinatatawag ka sa akin ni Lolo Dencio. Kakausapin ka raw. Mamaya na lang at tatapusin ko pa tong tinatahi ko. Ay, Danny, ikaw nga. Ano ginagawa mo rito? Sinasabi ko na nga ba eh. Pupuntahan mo rin ako dito. Bakit ba? Si Ara ang pinunta ko rito, hindi ikaw. Tapos ka na ba, Ara? Importante kasi sasabihin ni Lolo Dencio sa'yo eh. Isa pa, nabanggit kong nananahi ka rin ng mga damit. Kaya ang sabi niya, sunduin kita at may papagawa daw siya sa'yo. Mukha nga importante kasi halatang tumakbo ka pa para lang makarating kagad dito. Grabe ang hingal mo. Gusto mo ba na maiinom na tubig, Danny? Ikukuha kita. Naku, wag na. Salamat na lang. Sa bahay na lang ako iinom ng tubig. Malapit lang naman ang bahay ko eh. O paano? Tayo na, Ara. Nakasimangot namang nagdabog ng paa si Bella nang tanggihan ito ni Danny at iniabot kay Ara ang bayad sa pagtahi. Ang binata na rin ang nagligpit ng mga gamit ni Ara, sabay ng pagpaalam kay Bella para umalis. Nang makalayo sa bahay, habang naglalakad ay nagtanong si Ara kung bakit gano'n na lamang ang pakikitungo ng binata kay Bella. Ewan ko ba? Ang bigat kasi ng loob sa babaeng yun. Isa pa, ang baho, hindi ko talaga kayang amoy. Hindi naman amoy anghit, pero talagang nakakasuka. Parang may sugat na hindi naghihilom. Eh di bang sabi niya ay dahil sa buhok niya, nakita mo naman na hinahabol siya ng langaw. Pasensya na kung kasalanan ng pag-usapan ng isang tao tungkol sa mga kapintasan niya. Tama ka, pero talagang kakaibang babaeng yun. Pati ang ama niya, si Kapedring. Nakita mo ba ang sama ng tingin sa atin nang magpaalam tayong umalis kanina? Hayaan mo na. Ano ba kasing sasabihin sa akin ni Lolo? Ang mabuti pa, siya na lang ang tanungin mo. Ang hirap ipaliwanag eh. Oh, nandito na pala tayo. Mukhang naghihintay nga sa atin ng matanda. Nakaabang na kagad sa pinto eh. Ang ganda pala ng bahay ninyo. Ngayon lang ako nakarating dito eh. Ang sungit kasi ng lolo mo eh. Nakakapagtaka nga na gusto niya akong makita para makausap. Tungkol ito sa namatay na lalaki at sa tatay mo. Naikwento ko kasi sa kanya ang mga nakita natin kagabi. Alam niya kung anong klaseng aswang nakita natin pumatay sa biktima. Halika na, bilisan mo. Paglapit nila sa matanda na may seryosong mukha, ay agad itong pumasok sa loob ng bahay
na gawa sa kugon at kawayan. Wala itong imik na nagpunas ng upuang mauupuan nila. Mabuti naman nagkaharap na tayo. Madalas kang ikwento sa akin ni Danny. Saan ka ba nang galing? At tatagal ang makabalik ang apo ko. Nagtatahi po siya ng damit ni Bella. Diyan sa kabilang bahay, kay Kapedring. Opo, pasensya na kung natagalan na. Tungkol saan po bang pag-uusapan natin? Tungkol sa totoong pumapatay sa mga tao nitong nakaraang mga araw. At kasamang pumatay sa iyong ama. Naikwento na sa akin ni Danny ang mga nangyari. Nangangamba ko na ang mga nakalaban ko noon ay muling bumalik para hanapin ang nagmamay-ari ng mutya ng page. Teka, hindi ko kayo maintindihan eh. Bakit niyo po sinasabi sa akin ang bagay na ito? Dahil ikaw lamang ang may taglay ng kakayahang humawak ng mutya ng page. Lolo, bakit si Ara? Dahil mananahi lamang ang pwedeng humawak ng isang uri ng armas. Isang gunting na nagtataglay ng kakaibang kapangyarihang taglay ng mutya ng page. Laban sa mga aswang na kubot. Seryoso po ba kayo sa mga sinasabi ninyo? Ako ang hahawak sa gunting? Pero wala po akong sapat na kakayahan para gamitin ang bagay na yun. Isa pa, aswang na kubot ang kalaban ko. Anong klaseng nilalang yun? Dati kasi manunugis ng aswang na kubot si Lolo. Kaya lang nung matalo niya ang mga pinuno ng mga halimaw, umalis sila, nagpakalayo-layo. Kaya ngayon nauulit na naman ang mga pagpatay sa kakaibang paraan. Natitiyak ni Lolo na nagbalik na ang mga halimaw na siya rin pumatay sa mga magulang at lola ko. Kung ganun, totoo ang kwentong tinutukoy ni Nanay na naging biktima noon ng aswang ang pamilya ni Lolo Densyo. Ano bang itsura ng kubot? Sandali lang ha, at may kukunin lang ako sa luma kong baol. Naroon ang mga kagamitan ko at sulat kamay na nagpapaliwanag sa totoong itsura ng mga kubot. Saglit na umalis ang matanda sa harap nila para pumasok sa silid nito. Nang bumalik ay may dala na itong baul na yari sa matigas na tabla ng kahoy. Inilapag yun ni Lolo Densyo sa ibabaw ng lamesa. Saka binuksan ang baul at dinukot ang nakaplastik na libro. Ganun din ang may katamtamang sukat ng gunting. Matagal na panahon ko na itong itinago. Magmula nung huli naming sagupaan ng mga kubot. Heto ang libro ko. Naririyan at mababasa mo ang mga sinulat ko. Oh, nahulog ang inyong panulat na may balahibo pa ng manok sa dulo. Pinasadahan ng tingin ni Ara ang pahina ng lumang libro. Kulay brown ang pabalat na may mga nakasulat na letrang naglalarawan sa aswang na kubot. Sinasabi po dito na ang aswang na kubot ay may kakayahang pahabain ang kanilang mga buhok. Ginagamit nila ito para patayin ang biktima bago sipsipin ang dugo at kainin ang laman loob. Ganon din ang paraan ng pagsakal ng buhok sa leeg ng biktima bago nila ito lapain. At ang isa pang nakakatakot na kakayahan ng aswang na kubot na ito ay ang kakayahan nilang magsalatigo ang bawat hibla ng buhok na sumusugat sa katawan ng bawat matamaan nito. Isinulat ko yan para sa susunod na magmamana o pagpapasahan ko ng mutya ng page. Ang gunting na nasa loob ng plastik ay may batong kulay asul na siyang nakadikit sa tornilyuhan ng gunting. Para saan naman po ang mutya? At ano naman po ang laban ng gunting sa mga aswang na kubot? Ang sinumang nagmamay-ari ng gunting na may mutya ng page ay may ilang mga pagsubok na kakaharapin bago sumalib sa kanya ang kakayahan nito. Nararamdaman ng mutya ang nararamdaman ng nagmamay-ari sa kanya. Ang astig naman ng gunting yun, oh. Maraming aswang nang napatay ng gunting na yan. Sa lahat ng armas, ito na ang pinakamalupit na sandata laban sa mga nilalang ng dilim. Hindi ko po alam kung paano ito gamitin eh. Isa pa, hindi ko po kayang pagtawanan ako ng mga kalaban ko dahil sa gunting. Ang iksi po kasi ng talim eh. Nasisiguro po ba ninyong magagamit ko ito sa pakikipaglaban? Magugulat ka sa kakayahang taglay ng gunting. Pero bago yon, walang bisa ang kapangyarihan ng mutya hanggat hindi ka nakikilala ng gunting bilang bagong tagapag-alaga. Hindi ko po ito matatanggap, Lolo. Bakit hindi mo muna hawakan ang gunting? Muling pinagmasdan ni Ara ang gunting na nasa loob ng plastik. Dahan-dahan niyang dinampot yun at kinuha
Nanginginig ang mga kamay na hinawakan Yona. Kasabay ng pagkalat naman ng liwanag sa kanyang paningin. Hala, Lolo, bigla pong lumiwanag ang kulay asul na bato sa gitna ng gunting. Pero wala naman kami nakikitang liwanag, Ara. Dahil si Ara lamang nakakakita ng liwanag. Taglay ng mutya ng page. Ang kakayahang lumiksi ang kilos na parang sumasabay sa hangin. Sa sandaling matanggap niya na ikaw nang bago nagmamay-ari sa mutya, magagawa mo nang lumaban. Hindi ka rin basta-basta masusugatan ng kahit na anong patalim kapag hawak mo ang gunting. Ano po ang kahinaan ng may hawak ng mutya ng page? Sariling takot. Sarili mo ang magiging kahinaan kapag nagpatalo ka sa iyong isip. Kahinaan po ng mga aswang na kubot, Lolo. Sa sandaling matignan nila ang mutya ng page, makakaramdam sila ng panghihina ng katawan at mawawala ang bisa ng pagiging latigo ng kanilang buhok. Pero kailangang maputol mo ang kanilang mga buhok. Saka mo lang sila mapapatay. Kung ganun, may posibilidad pong marami sila? Sa ngayon may kutob akong 2 lamang sila. Kasi ang paraan ng kanilang pagpatay ay magkaiba. Madaling matukoy kung anong uri ng kubot ang nambibiktima. Una, kapag lalaking kubot, sinasakal lang nila ang biktima at sinisipsip ang dugo. Pero kapag babaeng kubot, bukod sa pagsipsip ng dugo, kinakain din nila ang laman loob ng biktima. May paniniwala sila makakapagparami lamang sila ng lahi kapag ang babae palaging busog. Ang astig, Lo. Huwag mong palaging gawing biro ang mga sinabi ko, Dali. Pero bago yan, nahawakan mo na, Ara, ang gunting at nagliwanag yon. Nangangahulog ang karapat dapat kang magmay-ari nito. Kailangan mo lamang maglakbay para magsanay sa bawat galaw ng mga halaman sa gubat. Sila ang magbibigay hudyat sa iyo kung malapit lang ang iyong kalaban. Gusto sanang ibaba ni Ara at ibalik ang gunting sa baol para isuli. Nang bigla namang sumagi sa isip niya ang tungkol sa nangyari sa ama. Pagkakataon mo na ito para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng iyong ama. Pasensya ka na, pero ikaw lang talagang nakikita kong may kakayahang magmay-ari ng gamit ko. Pero baka hindi ko po magampanan ang pangangalaga nito. May tiwala ako sa iyo, Ara. Saka sa nakikita ko naman, hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo. Kailan po pwede maglibot si Ara para sa pagpapatibay ng bisa ng mutya ng gunting? Sasama po ako, Lolo. Tutulong po ako para na rin sa pamilya kong namatay. Talagang sasama ka kay Ara. Isang misyon ito para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga mahal natin sa buhay. Para hindi na dumami pa ang mga biktima. Kung kaya mo, Ara, ngayong gabi, simulan mo na ang pagsasanay. Tamang-tama po, hindi masyadong mag-aalala si nanay dahil alam niyang umalis ako para sa trabaho. Naging madali para kay Arang tanggapin ang tungkuling nakaatang sa kanyang balikat. Ito ay dahil sa kagustuhan niyang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang ama. Habang naglalakad sa kagubatan, pareho silang walang imik ni Danny. Hindi nila may paliwanag ang kaba habang binabagtas ang daan patungo sa bundok na itinuro ni Lolo Dencio. Doon daw nila makikita ang iba't ibang klase ng halaman na parang sumasayaw daw sa ihip ng hangin. Pag-aralan daw niya yon sa pamamagitan ng pagbabasa sa librong hawak niya. Pag-aralan daw niya kung ano ang kahulugan ng bawat paghapay ng dahon. Pagdating nila sa tuktok ng bundok. Malayo nang nilakad natin. Si Lolo talaga, parang niloko lang tayo eh. Tumahimik ka nga. Kinakabahan na nga ako sa ginagawa natin eh. Para kasing ibang nararamdaman ko sa hangin. Parang may nakaambang panganib sa atin. Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Sana pala hindi na lang ako sumama sa'yo. Magmumukha naman akong walang kwentang kaibigan kapag hinayaan kita mag-isang aahon sa bundok na ito. Teka, nakikita mo bang pinagmumulan ng usok? Mabuti na lang at may mga nakatira pala ditong tao. May pansamantala tayong matutuluyan. Parang kuprahan yun, oh. Tara, puntahan natin. Magkunwari lang tayo kay Lolo na sinunod natin yung utos niya. Tangka na sanang hahakbang sina Danny at Ara.
nang muli silang makarinig ng malalakas na paghiyaw ng tao. Boses ng lalaki na parang nasasaktana. Nagkatinginan ng dalawa at bumakas ang takot sa kanilang mga mukha. Hindi maganda ang kutob ko ngayon. Parang tama ang hinala kong may masamang mangyayari. Hindi pa nga tayo sigurado eh. Pero ganito rin ang nangyari kagabi. Diyos ko, hindi na yata tayo tatantalan ng kamalasan. Umuwi na lang kaya tayo. Una tayong lumapit doon. Gusto kong makita at malaman kung totoong may aswang. Ano? Seryoso ka ba? Nahihiwagaan ako sa itsura ng kubot at kung bakit kailangan kong makaramdam ng takot sa kanila. Bilang isa sa mga kahinaan ng may hawak ng mutya, kailangan kong harapin ang takot ko. Matagal na napatitig si Danny sa mukha ni Ara bago tumungo bilang pagsangayon na. Magkahawak ang mga kamay na nagtago ang dalawa sa damuhana habang gumagapang papalapit sa koprahana. Wala na silang naririnig na sigaw. Ang naririnig na lamang nila ay ang malakas na pagngasab na kumakain na nililanga. Pag-angat nila ng mukha para sumilip, halos manlaki ang kanilang mga mata sa nasaksihang panginginain ng isang nililanga na may mahabang buhok. Ang kubot, totoong siyang pumapatay sa mga tao. Wala na siyang ligtas. Teka, bakit parang kakaibang kanyang itsura? Isang matandang kulubot ang balat. Nakalutang ang mahabang buhok na sumusunod sa ihip ng hangin. May bago na naman siyang biktima. Mukhang gusto ko na talaga magsisi na sumama ako sa'yo, Ara. Umuwi na tayo. Dating gawi, wala tayong nakita. Paano ang pamilya ng biktima? Ngayon pa ba tayo tatakbo? May hawak na akong armas. Kung totoong makapangyarihan ito, gusto kong subukan kung gaano ito kalupit sa mga aswang. Wala sa loob na lumabas si Ara sa kanilang pinagtataguan habang si Danny na natiling nakadapa sa damuhana. Tumigil sa pagngasab ang nilalang na nakatalikod sa kanila habang kitang-kita niya ang paa ng biktima. Dahan-dahang tumayo ang aswang. Hoy! Ikaw na halimaw ka! Ako ang harapin mo! Impakta ka! Ara, ano ba? Nagpapakamatay ka ba? Ang sabi ni Lolo, huwag tayong magpapakita ng takot sa aswang. Kaya naniniwala kung kaya ko rin siyang malabanan kapag nakita niya na nasa akin ang gunting na ito. Inilabas ni Ara ang gunting at kitang-kita niya ang pagkislap ng bato sa gitna nito. Pero hindi niya inaasahan ang makikita sa totoong itsura ng halimaw nang ito ay humarap sa kanya at tuluyang nalantad ang nakakatakot na anyo ng isang kubot. Diyos ko, nakakatakot ang itsura niya. Tumakbo na tayo. Hindi mo dapat siya tinawag. Isang pagkakamaling pagtawag ng pansin sa kanya. Tama si Lolo Densyo. Talaga palang nakakatakot ang itsura niya. Ang mapupula at matatalas niyang ngipin, pati ang mga kuko, idagdag pa ang buhok niyang parang lumulutang sa hangin. Anong lumulutang? Sinisimulan niya ng pahabain ng kanyang buhok para napain tayo. Dala ng matinding takot at kilabot sa itsura ng kaharap, napatayo si Danny mula sa pagkakadapa sa lupa at hinawakan ang kamay ni Ara para hilahing tumakbo. Pero naging maagap ang kubot. Nagawa na nitong pahabain ang buhok at naipulupot na kaagad sa binti ng magkaibigan. Tulungan mo ako, Ara! Humahawak ka sa kamay ko para hindi ka mahila papalapit sa kanya. Huwag mong bibitiwan ang gunting! Putulin mo mga buhok na nakapulupot sa binti ko! Bilisan mo, Ara! Gugupitin na sana ni Ara ang buhok na nakapulupot sa binti ng kaibigan. Isang mahabang hibla ng buhok ang pumulupot din sa kanyang kamay. Magaspang at mahigpit ang pagkakagapos sa kanyang kamay. Kumabog ang kanyang dibdib dahil sa kaba at nagsimulang manginig ang buo niyang katawan. Ang sakit, Danny! Ang lakas ng buhok niya! Pakiramdam ko mapuputol ang mga kamay ko. Kumapit ka sa buhok niya! Pagkatapos magharap ka ng kahoy, ibato mo sa mukha niya! Malapit na matanggal ang pinagkakapitan ko! Gamitin mo ulit yung gunting, bilisan mo!
Malapit na ako makabitaw sa kahoy! Pero nagawa ng mabitiwan ni Ara ang hawak na guntenga kasama ang mga gamit niya sa pananahi. Nahila silang dalawa ng buhok at sa isang iglap ay nasa harapan na nila ang nakakatakot na halimaw. Umalingasaw ang mabaho nitong amoy kasabay ng paglabas ng manipis nitong dila. Dinilaan nito ang pisngi ni Danny. Bumuka ang bibig nito sa mukha ng binata. At halos lahat ng mabahong hangaw ng aswang ay nalanghap nila. Kasunod nun ay ang nakakakilabot na pagtawa ng aswang. Sinasabi ko na nga ba? At makakatatlo ko ngayong gabi. Ano bang ipinagmamalaki mo, babae? At inaabala mo ko sa aking pagkain? Gusto mo bang ikaw ang isunod ko? Bitiwan mo kaming magkaibigan! Ang baho ng bibig mo, halimaw ka! Ano ko, tanga? Matitikman ko rin ang dugo ng dalaga kung gaano kasarap! Pumulupot ang buhok ng kubot sa leeg ng magkaibigan at kahit anong pagpupumiglas ang gawin ni Ara ay hindi niya matanggal ang buhok ng aswanga na sumasakal sa kanyang leeg. Dahil sa sakit na kanyang nararamdaman nagsimulang umagos ang luha sa kanyang pisngi. Lalo siyang nag-alala nang makitang nahihirapan ng makahinga si Danny. Pero binitiwan ito ng halimaw kaya't bumagsak ang binata sa lupa habang nanghihina. Danny! Huwag kang matakot sa kanya! Lumaban ka! Kunin mo ang gunting sa tapat ko! Bilisan mo! Agad na kumilos si Danny para kunin ang gunting pero nahampas ito sa likod ng malalatigong buhok ng aswanga. Muling natumba ang binata at bumagsak sa lupa. Pinilit nitong gumapang papalapit sa kinaroroonan ng armas ni Ara. Bago pa man ito madampot ang sandata, ay muling tinamaan ng buhok sa likod si Danny at pumulupot yun sa leeg niya. Nag-iwan ng sugat ang hibla ng buhok ng aswanga. Napunit din ang suot na damit ng binata. Habang si Ara'y pinipilit tanggalin ang mga buhok sa leeg niya, pero iniangat lamang siya nito sa lupa at inihampas siya sa kahoy. Halos mapaigik siya sa sakit nang maramdaman ng matigas na punong tumama sa kanyang tagiliran. Bumagsak siya sa lupa habang namimilipit sa sakit. Hindi pa nasihana ay muli siyang inatake ng buhok ng kubot para muling sakalin. Bitiwan mo ang babaeng yan! Dahil kung hindi, mapipilitan akong italak sa iyong gunting na ito! Lolo, bakit po kayo sumunod? Dahil sa palatanda ng hangin sa mga dahon, hindi nga ako nagkamali. Nalalagay na pala kayo sa panganib. Talaga palang matanda ka na. Akala mo ba maloloko mo ko? Nagkakamali ka. Alam kong huwad ang gunting na hawak mo. Ito ang tunay na nasa lupa. Bakit nasa babaeng ito ang mutya ng page? Dahil ba mahina ka na? Inutil itong pinagpasahan mo ng gunting! Masyadong mahina at walang alam! Umalis na kayo, Lolo. Lolo, si Ara po! Nasa sakal ng buhok ng aswang na yan! Tulungan niyo po siya! Mabilis na kumilos si Lolo Dencio. Ay nagawa pa rin itong magtumbling para makalapit sa kinaroroonan ni Ara. Halos nagulat din ang dalaga sa galing ng matanda sa pagkipaglaban sa aswanga. Alam na alam nito kung saan patatamaan ang kubot. Sinipa ng matanda ang halimaw. Pero tinamaan naman siya ng matalas na kuko ng kubot sa pisngi. Gumanti ang matanda gamit ang hawak na guntenga. Inasinta nitong putulin ang buhok na nakasakal sa leeg ni Ara. Bumagsak sa lupa si Ara sa tapat mismo ng guntenga. Kahit nanghihina ang katawan ay nagawa ng dalagang damputin ang guntenga.
Itinapat niya yon sa liwanag na nagbubula sa sikat ng buwan. Nasilaw ang kalaban at nakaramdam ng panghihina. Sinamantala yon ni Ara. Nilapitan niya ito at itinarak ang talim sa dibdib nito. Kitang-kita niya ang pagguhit ng liwanag sa nakasulat na orasyong nakaukit sa talim. Pilit yung tinanggal ng halimaw na parang napapaso. Dahil mababaw lamang ang pagkakabaon ay nahulog sa lupa ang gunting. Sa takot naman ng aswaga ay kumaripas ito ng takbo papalayo sa lugar na yon. Halika na! Tayo na! Kailangan natin makalis dito! Natanggal niya ang gunting na itinusok mo, Ara. Sayang hindi mo napuruhan. Pagkakataon na sanang mapatay natin ang halimaw na yon. Ang nakapagtataka, para siyang napapaso sa gunting. Kunin mo ang gunting, Danny. Kailangan natin magamot ang mga sugot niyo sa likod. Kumilos na tayo bago pa dumating ang iba pa niyang kasama. Inalalayan ng dalawa si Ara sa tigkabilang braso habang naglalakad. Ramdam na ramdam niya ang mainit na likidong umaagos sa kanyang likod. Pati ang panlalabo ng kanyang paningin. Ang mahapdi niyang leeg na nalagyan ng marka dahil sa buhok ng kubot. Hindi nila sineryoso ang kakayahan ng kalaban. Naging kampante sila sa aswang na kubot. Nahigit pa lang nakakatakot sa inaakala nila. Pagdating nila sa kubo ng matanda, ay agad itong naghanda ng maligamgam na tubig at malinis na tela. Ganon din ang mga talbos ng dahon ng bayabas. Halata sa matanda ang pagkataranta. Tinamaan kayo ng lintik. Bakit hinayaan niyo masugatan kayo ng kubot? Hindi niyo ba alam na may laso ng kanilang mga buhok? Lalo na kapag lumapat sa sugat. Sinubukan ko lang naman po kung may bisa ang gunting. Hindi po talaga naming inaasahan na malakas siya. Mabuti na lang dumating kayo. Talagang naunahan lang po ako ng takot. Pasensya na po, muntik pang mapahamak si Danny dahil sa akin. Hindi ka nag-iisip. Hindi paganap ang pagkilala sa iyo ng mutya. Paano kung napatay kayo? Ngayong alam na ng mga kubot na nasa iyo ang gunting, hindi ka nila titigilan. Palpak lolo ang ipinagmamalaki niyong armas. Hindi ko man lang nagamit ang gunting para ipagtanggol ang sarili ko. Dahil matigas ang ulo mo. Pinail niyo ang basta sugod lang. Mukhang nagkamali yata ako ng pinagpasahan. Kahit ako, dismayado rin sa bisa ng gunting. Nagpatalo ako sa takot ko nang makita ko ang totoong itsura ng aswang. Para siyang matandang halimaw na parang hindi tinatablan ng kahit na anong patalim. Ngayon ay alam mo na kung gaano siya kalakas. Akala ko po nagkaputol-putol na ang mga buto ko sa katawan sa lakas ng halimaw na yon. Aray lolo, ang sakit ng sugot ko sa likod. Pero totoong natakot ang kubot nang makita ang gunting na hawak ko. Ayan, nabendahan ko lang sugat mo sa likod. Siguro naman pagkatapos ng nangyari sa inyo, magtatanda na kayo. Tulungan niyo akong tapusin ang mga kubot. Marami na silang napapatay. Baka maulit ang mga nangyari noon. Kailangan ko po munang umuwi sa bahay. Bigla akong nag-alala kay nanay eh. Paano kung puntahan siya ng mga aswang tapos wala ako sa tabi niya? Pero mas lalo mag-aalala ang nanay mo kung makikita ka sa ganyang kalagayan. Tama lang na malaman ni nanay ang mga nangyari sa akin. Hindi rin naman ako matatahimik kung mananatili ako dito. Tapos si nanay ay nag-aalala sa akin. Samahan mo ko, Danny. Kung pwede dito na muna tumira si nanay pansamantala para sa kaligtasan niya. Kung ganon, mag-iingat kayo. Wala namang problema kung dito muna titira ang iyong ina. Dalhin niyo ang gunting para kahit pa paano may panlabang kayo kung sakaling muli niyong makaharap ang mga kubot. Tutal nagkasubo na ito. Isa pa, nasugatan mo ng halimaw, Ara. Hindi malabong mangyari na balikan niya ang mga mahal mo sa buhay para gumanti. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Ara nang maalala ang ina. Hindi na niya makakaya pa kung pati ito'y mapahamak. Matapos magpaalam sa matanda, ay naglakad na sila papunta sa ibaba ng bundok. Dala ang kanyang gunting na nakasukbit sa kanyang bewang sa suot niyang shorts. Mabagal ang kanilang lakad dahil masakit pa rin ang kanyang katawan, lalo na ang sugat sa kanyang likod. Pero pagdating nila sa tapat ng kanilang bahay,
ay maraming mga taong nagkakagulo. May dalang mga sulo. Kitang-kita nila kung paano kalad ka rin ang kanyang ina palabas ng pinto. Galit na galit ang mga tao habang nakatutok ang hawak na sibat sa kaawa-awang si Aling Medi. Para itong aswang na tinutugis ng taong bayan. Ano nangyayari? Bakit nila sinasaktan si Aling Medi? Nay! Dani, lapitan natin ang nanay baka kung anong mangyari sa kanya. Ito na nga bang kinatatakutan ko eh. Ang ibintang sa'yo nangyari kanina. Anong ibig mong sabihin? Magtago muna tayo rito. Pagmasdan mo sila. Hindi mo ba naririnig? Pinalalabas ka nila sa bahay mo. Dahil may nakakita raw sa'yo na ikaw pumatay sa biktimang natagpo nila sa kuprahan. Pero kanina lang yun nangyari. Parang ang bilis naman ng balita. Tsaka bakit ako? Huwag ka maingay. Baka may makarinig sa atin dito. Lalong nag-alala ang dalaga nang makita niyang isa-isang naglabas ng lagare ang 4 na kalalakihan kasamang matabang tanod na nakasalubong niya kanina. Sabay-sabay nilang nilagare ang haligi ng kanilang bahay. Akma na sanang tatayo si Ara para saklolohan ng ina. Pero pinigilan siya ni Dani. Delikado kung magpapakita ka ngayon. Isa pa, hindi nila sasaktan si Aling Medi. Bakit pinapalibutan nilang bahay namin? Ano bang balak nilang gawin? Kagaya ng nakaugalian dito sa baryo, kapag may nagawang mali ang tao nakatira sa bahay, nagkakaroon ng bayanihan ng mga tao para buhatin ang bahay mo at ilayo sa baryong ito. At ito ang pinakamasakit na parusa sa mga taong nagkakasala. Alam ko, pero wala akong kasalanan. Bakit nga nila gagawin ito sa amin? Napahagulgol ng iyak si Ara habang naririnig ang tunog ng lagare sa haligi ng kanilang bahay. Sa dami ng tao ay walang nagawa ang kanyang ina kundi ang umupo sa lupa at umiyak ng malakas. Hindi aswang ang anak ko! Namatay rin ang asawa ko! Kaya huwag ninyo gawin sa amin to, nakikiusap ako! Saan ninyo dadalhin ang bahay ko? Talagang hindi ko na ito makakayang tingnan, Dani. Kailangan ko magpakita sa mga tao. Ano ka ba? May sugat ka. Paano mo ipapaliwanag sa kanila na hindi ka aswang kung makikita kanilang nasa ganyang kalagayan? Mas lalong sumama ang loob ni Ara nang makita nilang kinakaladkad ng 2 tanod ang kanyang ina. Pasunod sa bahay na usong-usong ng mga tao. Doon lang din niya napansin ang mga gamit niya sa pananahi na dala ng isang tanod na mataba. Kung ganon, ibinintang nila sa akin ang pagkamatay ng lalaki dahil sa mga nahulog kong gamit? Kung tama ang sinabi mo ang tanod na yun ang huling nakakita sa'yo, nangangahulugan ang gamit mo ang pinagbatayan nila para ibintang sa'yo ang pagkamatay ng lalaki. Diyos ko, Dani, anong gagawin ko? Kausapin ko kaya si Bella. Siyang makakapagpatunay na hindi talaga ako isang aswang. Mukhang mabibigo ka. Ayun ang Bella na yun, oh. Kasama sa mga kalalakihan nagpapahirap kay Aling Medi. Pero bakit? Maayos kami nag-usap kanina. Wala akong nakikitang dahilan para gawin niya sa akin ito. Kaya sa una pa lang mabigat na ang loob ko sa babaeng yan eh. Mukha talaga hindi gagawa ng maganda. Maingat na sinundan ng magkaibigan ng mga taong bumuhat sa bahay ni Naara. Walang pakialam at bingi sa lahat ng pakiusap ni Aling Medi ang mga tanod na huwag na itong dalhin sa gubat. Abot langit ang galit ni Ara, lalong-lalo na kay Bella, na masaya pang inuutusan ng mga tao na mas ilayo pa ang bahay sa lugar kung saan sila nakatira. Gusto niya itong sugurin at tuluyan na ngang kalbuhin. Ang mabuti pa, sa bahay ka na muna namin magtago. Hindi na iisipin pupunta ka sa amin dahil isang manunugis ng aswang si Lolo. Pero baka mas isipin pa nga nilang sa inyo ko nagtatago dahil kaibigan kita. Baka pati kayo ay mapahamak. Dani, anong gagawin ko? Nag-aalala na ako kay nanay. Baka ito na ang pangalawang pagsubok na sinasabi ni Lolo. Susubukan nito ang iyong katatagan. Kaya kailangan mong maging malakas. Halika na, sumamak na sa akin. Mas ligtas ka sa bahay ni Lolo. Paano si nanay?
Hindi siya sasaktan ng mga tao. Dahil ikaw lang talaga ang sadya nila. Kaya tayo na. Bago pa nila makita tayong magkasama. Naluluhang napatayo si Ara para sumama sa kaibigan. Kahit ayaw pa niyang iwan ng ina, ay nagmamadali silang nagtago sa puno para siguraduhin nasa maayos na kalagayan ng kanyang ina. Pagkatapos malaman kung saan inilagay ang kanilang bahay, ay nilisan na nila ang lugar na yon. Saka na lamang niya ililigtas ang ina kapag wala na ang mga taong nakabantay sa labas ng kanilang kubo. Pagdating nila sa bahay ni Danny, nagulat pa ang matanda nang makita ang kanilang mga itsura. Nabukod sa pawisan, ay parang pinagtampuhan ng tadhana dahil sa pamamaga ng mata ni Ara. Ano nangyari? Bakit ganyan ang mga itsura nyo? Ang bahay po ni Ara, dinala nila malapit sa ating tirahan. Teka, sino nagdala? Saka, bakit nila gagawin yon? Isa yung parusa sa taong nakapatay ng tao. Hindi mamamatay tao si Ara. Bakit nila pagbabayanihan ang tirahan ng kaibigan mo? Ibinintang po nila sa akin ang pagkamatay ng lalaki sa kuprahan nang dahil sa mga nahulog kong gamit sa pananahi. Pumasok muna tayo sa loob ng bahay at baka may makakita sa atin dito. Bilisan nyo! Danny, isarado mong mabuti ang bintana at pinto ng kubo. Dalhin mo si Ara sa sikretong silid sa ilalim ng lupa. Halos mapadapa si Danny sa paghila sa kamay ni Ara. Nang mga sandaling yun ay tuluyan ng bumagsak ang luha ni Ara. Dala ng matindi niyang pag-aalala at hiya para sa matanda. Nang matiyak ni Lolo Dencio na maayos na ang lahat, ay saka ito pumasok sa silid at pinag-usapan ang mga dapat na gawin. Pero hindi nagtagala ay may mga tao nang nagtatawag mula sa labas ng bahay ni Lolo Dencio. Simula pa lamang ito ng laban. Nangyari na ito sa akin noon. Nagsisimula pa lang ako sa larangan ng pagiging birador at manunugis ng aswang. Sinubok na rin ako ng pagkakataon. Kasama yan sa pagdadaanan mo. Kumikilos na ng palihimang mapagpanggap na aswang. Kahit na anong mangyari, wag na wag kang lalabas, Danny. Lalong-lalo ka na, Ara. Kung gano'n, Lolo, may kakaya magpanggap na tao ang mga kubot? Oo, dahil mga tao rin sila. Nagiging malakas lang at lumalabas ang kanilang kakayahan sa gabi para mabuhay o kumain ng tao. Sige na, baka makahalata ang mga tao kapag natagalan akong lumabas. Naiwang nakikiramdam ang dalaga sa naging usapan ng matanda sa labas. Panay din ang buntong hininga ni Danny habang tahimik na nakatingin sa kanya. Biglang naramdaman ni Ara ang pag-init ng gunting na nakasuksok sa tagiliran niya. Danny, nararamdaman kong biglang uminit ang gunting. Bakit kaya? Huwag kang umalis. Ibinilin sa atin ni Lolo na wag kang lalabas ng bahay dahil baka magkaroon sila ng hinala kapag nakita nila ang sugat mo. Matyagang naghintay sina Ara at Danny sa loob. Inilabas na rin niya ang gunting na hindi nawawala ang pag-init noon. Nagtatakang napatitig sa kanya si Danny nang hawakan nito ang gunting na nasa kamay niya. Ilang saglit pa ang lumipas ay pumasok na ang matanda. Nagsisimula na ang mga tao na magronda para hanapin ka, Ara. Ang alam nila ay isa kang aswang. Si Bella nagpatunay na nakita ka raw niyang tumatakbo palabas ng koprahan. Ang masaklap, hinahanap na rin nila si Danny. Pero ang sabi ko'y inutusan ko siyang bumili ng pagkain sa bayan at bukas pa uuwi. Naniwala ba sila, Lo? Oo. Sabi ni Bella, si Ara lamang ang nakita niyang pumatay sa lalaki. Lolo, habang nasa labas ka kanina, bigla pong uminit ang bato sa gitna ng gunting. Bakit po kaya? Sigurado ka ba? Kung ganon, nasa paligid lang natin ang kubot. Isa sa mga taong naghahanap sa'yo. Talagang malakas ang loob ng mga halimaw na yan. Kung nasa akin pa ang gunting, malalaman ko kagad kung sino ang nagpapanggap na halimaw sa harap ko. Malilinis na sana natin ang pangalan ni Ara. Ano nang plano mo, Ara? Si Nanay, paano ko siya makukuha para dalhin dito? Bantay sarado ang bahay ng iyong ina. At malakas ang kutob kong siya ang gagamiting pain ng mga tao para lumabas ka. At sasamantalahin naman ito ng aswang.
Hindi dinalaw ng antok si Ara ng gabing yun. Kahit malapit ng magliwanaga, ay hindi niya nagawang ipikit ang kanyang mga mata. Makirot na rin ang mga sugat niya sa katawan. Saglit na nagpaalam si Lolo Dencio sa kanila. Ito ay para silipin ang kanyang ina. Tanghalian na nang dumating ang matanda. Dala ang isang masamang balita. May panibagong nabiktima na naman kagabi ang aswang. Pero mabuti na lamang at hindi napuruhan. Nasugatan lamang ng konti sa leeg. Sino po? Baka po nakita niya ang itsura ng kubot at may makakapagpatunay na hindi si Ara ang aswang. Nagkakamali ka. Si Ara pa rin ang itinuturo ng ama ni Bella. Si Kapedring ang nabiktima kagabi? Oo, kaya mag-iingat ka. Ang ipinagtataka ko lamang ay bakit kanila ginigipit. Idinidiin kanila. Pero Lo, alam naman nating ibang-ibang itsura ng mga aswang at hindi madaling matukoy kung ano ang kanilang totoong anyo. Kaya paano nilang nasabi si Ara ang aswang? Hindi maganda to. Halatang pinag-iinitan nilang kaibigan ko. Yun nga ang ipinagtataka ko. Bakit nila itinuturo ang lahat ng sisi sa akin, samantalang ibang itsura ng aswang? May dumilin lang sa mga tao at minamanipulo ang kanilang paniniwala. Binubulag sila ng mga kasinungalingan. Matagal na nag-isip ang tatlo tungkol sa mga nangyayari. Hanggang muling sumapit ang dilema, nagpasya si Ara na harapin na ang kanyang problema. Naabutan ng matanda na naghahanda si Ara ng kanyang mga gamit. Saan ka pupunta? Haharapin ko, Lolo, ang mga halimaw na sumisira sa pagkatao ko. Patutunayan ko nagkakamali sila sa mga ibinibintang nila sa akin. Pero mapanganib. Paano kung maunahan ka ng kalaban at ang taong bayan ang pumatay sa iyo? Hindi yun mangyayari. Mamamatay na muna ako bago nila masira ang pangalan ko. Buong tapang na lumabas ng bahay si Ara kasama si Danny, na nagdala naman ng sibat na maaari nilang magamit sa sandaling atakihin sila ng aswanga. Mahigpit din ang pagkakahawak ni Ara sa gunting na hindi na niya binitiwan habang naglalakad patungo sa bahay ng kanyang ina. Natanaw nila ang liwanag na nagmumula sa apoy na dala ng mga taong nagroronda. Pero ilang saglit lang ay nakarinig sila ng malalakas na hiyawan ng mga tao. Sa bandang yun, may mga humihingi ng tulong. Naririto na ang mga halimaw dahil umiinit ang hawak kong gunting. Maghanda ka, Danny. Kahit na anong mangyari, si Nanay kagad ang ililigtas natin. Mag-iingat ka! Tumambad sa kanila ang isang lalaking nagpupumiglas sa pagkakasakal ng buhok sa leeg nito. Ang aswang ay nakatayo sa gitna ng maraming tao. Nakagapos rin ang kanyang ina sa malaking puno. Kaya ganun na lamang ang galit niya nang makita ang kalagayan ng ina. Pasigaw na sinugod ni Ara ang aswang na nagulat din sa pagdating niya. Dinampot niya ang buhok nito at ginupit ng gunting. Napasigaw ng malakas ang aswang na kubot dahil sa sakit. Nagwala ang halimaw sa sobrang galit. Gumalaw ang mga buhok nito papunta sa kinaroroonan niya. Pumulupot ang buhok nito ng mahigpit sa braso ni Ara. Ngayon ka lumaban. Nakahanda na akong mamatay, peste ka! Anak, mag-iingat ka! Iligtas mo na ang sarili mo! Hindi nakinig si Ara sa sigaw ng ina. Iwinasiwas niya sa hangin ang gunting at namangha siya sa taglay na kakayahan ng armas. Humaba ang talim nito at nanlaki ang mga mata ng aswang. Tatakbo na sana ito, pero nahawakan niya ang buhok ng kubot at ubod lakas na pinutol ang hibla. Inihampas ni Ara ang puluhan sa mukha ng halimaw, kaya nanghina ito at bumagsak sa lupa. Nagkaroon ng pagkakataon ng dalaga na maibabawan ng aswanga. Niluhuran niya ang tiyan nito at buong lakas niyang itinarak ang talim sa dibdib. Parang huminto ang oras na magkikikisayang halimaw sa tapat ng mga tao. Lahat ay nagulat sa ipinakitang tapang ni Ara. Kaya nang tumayo siya,
ay pinagmasdan nilang mabuti ang mukha ng halimaw. Si Kapay Dring ang kubot. Anak ng putya. Nagpanggap ang biktima at ikaw pang tinuro. May mga nasaktan ba sa inyo? Nakita nyo, hindi ako ang kalaban. Ito ang totoong pumapatay sa halimaw. Nagawa mo, Ara. Nagtagumpay ka. Ang astig ng gunting. Paano mo nalamang humahaba palang talim niyan? Hindi ko rin alam. Basta lumakas ang loob ko at inalis ang takot sa dibdib ko. Naramdaman ko ang paggapang na malakas na enerhiya sa buong katawan ko. Bigla na lang humaba ang talim ng gunting at napatay ko ang halimaw na ito. Habang nakatingin ang magkaibigan sa nakahandusay na katawan ng kubot, biglang dumating si Lolo Dencio. Narinig ng matanda ang kanilang pinag-uusapan kaya't bumakas sa mukha nito ang saya nang malaman nitong napatay niya ang aswanga. Dahil kinilala ka ng mutya sa pagkumpas mo sa hangin. Nakatulad sa parang paglangoy ng pagi. Sadyang hindi ko sinabi sa iyo ang bagay na ito. Dahil alam kong kusa kang kikilalanin ng mutya. Binabati kita. Dahan-dahang ibinaba ng mga tao ang hawak ng mga sibat. Saka kinalaga ng tali si Aling Medi. Nang matanggal ang tali, ay patakbong yumakap ito kay Ara. Diyos ko, akala ko katapusan ko na. Mabuti na lang dumating ka. Dahil kung hindi, baka naubos na ang mga tao rito. May mga kubot pa palang naninirahan sa baryong to. Ligtas na po tayo. Kaya lang, marami po ang nasawi. Ara, nagpapalakpakan ng mga tao dahil sa ginawa mong pagtulong sa kanila. Saka lang muling napako ang tingin ni Ara sa kubot na napaslang niya. Napansin niyang parang natuyo ito. Nakahawig ng isang tuyong dahon na. Indikasyong nalagutan na ito ng hininga. Lumakas ang ihip ng hangin at umalingasaw ang pamilyar na amoy ng nabubulok na laman. Kung ganon, may isa pang kubot ang nagbabadyang magpakita sa atin. Bakit anak? Mga kasama, magtago tayo sa malalaking puno para hindi tayo masaktan ng aswang. Dalawa po ang kubot na ito at hindi pa tayo nakakasiguradong ligtas na tayo. Danny, isama mo ang nanay sa bahay ni Lolo. Ako nang bahalang humarap sa aswang. Hindi pa tapos magsalita si Ara, ay bigla siyang nakaramdam na may mga matang nakatingin sa kanila. Inilibot niya ang paningin sa paligid at nakita niyang nakatayo sa madilim na bahagi ng kakahuyan si Bella. Nagbago ang anyo nito at tinanggal ang telang nakatakip sa ulo. Hindi totoong unti-unti itong nakakalbo. Dahan-dahang humabang hibla ng buhok ni Bella at inatake nito ang leeg ni Aling Medi. Natumbang ginang at bumagsak sa lupa. Saka mabilis na hinila ng buhok patungo sa kinaroroonan ni Bella. Hindi ko mapapalampas ang pagpatay ninyo sa asawa ko! Magbabayad kayo! Ikaw ang magbabayad sa akin sa pagpatay mo sa aking ama. Bitiwan mo ang aking ina dahil kung hindi, magkasama ko kayong papatayin ng buhok mong malalatigo. Ibabaong ko sa dibdib mo ang gunting. Halos manginig ang buong katawan ni Ara nang makitang nahihirapang huminga ang kanyang ina. Kaya't nagpasirko-sirko ang dalaga sa ere. Eksakto ang pagbagsak niya sa tapat ng buhok na nakasakal sa leeg ni Aling Medi. Iwinasiwas niya sa ere ang guntega, kasabay ng mabilis na paghaba ng talema. Nagawa niyang maputol ang buhok nito. Inundayan siya ng kalmot sa mukha ni Bella, pero nakailag si Ara. Kasunod ang paghampas niya ng gunting sa mukha ni Bella. Nasugatan niya ito sa pisngi. Nakita niyang parang nanghihina ang kalaban kaya mas lalo niyang tinapat ang talim sa liwanag ng buwan. Nasilaw naman si Bella sa refleksyong nanggagaling sa mutya ng pagi. Ikaw ang totoong halimaw. Kaya pala magkasing amoy kayo ng halimaw na umatake sa amin sa kuprahan. Dahil ikaw ang totoong aswang na pumatay sa aking ama. Isa kang mapagpanggap na kubot. Lubusin mo na ang pagtingin sa mukha ko.
Dahil ito na ang huling mukhang masisilayan mo. Pinatay mo ang aking asawa. Kaya magbabayad ka! Asawa? Ang ibig mong sabihin si Kapedring ang asawa mo? Akala namin mag-ama kayo. Paano nangyari yun? Mas matanda siyang di hamak sa'yo. Pinaglololoko mo ba kami? Akala ko ba akong gusto mo? Nilinlang niya tayo, Danny. May ibang pakay sa Isabela kaya siya naging malapit sa'yo. Dahil sinusubukan niyang makuha ang gunting na hawak ng lolo mo. Tama na ang satsat! Ibigay niyo na sa akin ang gunting! Nang wala nang masaktan sa inyo! Imbis na sagutin ni Ara si Bella ay inunahan niya na ito. Hindi na niya hinintay na makapagpahaba pa ito ng buhok. Sapat na ang kakayahang meron siya para labanan ang kubot. Tinamaan si Ara ng paghagupit ng buhok nito sa kanyang likod. Bumulwak ang dugo sa dati niyang sugat. Napaluhod ang dalaga sa lupa. Pero hindi na nahimik ang mga tao. Lalapitan na sana ni Bella si Ara nang paulanan nito ng sibat ng mga nagroronda. Kaya lamang sadyang maliksi ang halimaw. Sabay-sabay nitong napuluputan sa leeg ang 3 tanod na nahagip ng buhok nito. Itinuon ni Ara ang talim ng gunting sa lupa. Saka inusal ang orasyong nakasulat sa talim. Sinundan niya ang pagguhit ng liwanag sa bawat salita ng siya lamang ang nakakakita. Dahan-dahan niyang binigkas ang orasyon na Bersabes Termundo El Patirno! Bersabes Termundo El Patirno. Lolo, bakit gumagaya ka sa pagsambit ng orasyon ni Ara? Para magbigay paubaya bilang dati nagmamay-ari ng mutya. Dobleng lakas ng orasyon kapag dalawang magsasalita. Mag-iingat kayo sa paglapit, Lolo. Ngayon lapitan mo ang kubot at saka mo uliting sambitin ang orasyon magbibigay kapangyarihan sa pagtanggal sa kakayahan ng aswang na yan. Bersabes Termundo El Patirno! Lumiwanag ang paningin ni Ara na tanging siya lamang ang nakakakita. Biglang gumaan ang kanyang pakiramdam na parang lumulutang sa hangin. Dahan-dahan siyang lumapit sa hindi makagalaw na kalaban. Humangin ng malakas at nang itapat niya ang mutya ng pagi sa mukha ni Bella, kusang natanggal ang mga buhok nito sa anit. Bumagsak sa lupa si Bella, pati ang mga taong nasasakal ng buhok ng aswanga. Ubod lakas na niluhura ni Ara ang nakahigang katawan ni Bella at itinarak niya ang gunting sa dibdib nito. Nanginginig ang mga kabaya. Napilit binubunot ni Bella ang talim na nakabaon sa dibdib nito. Kasabay ang pagbula ng bibig ng babae, ang paggaralgal ng boses at paglabas ng dugo sa ilong at bibig nito. Nagkikisa itong pilit pa ring hinahawakan ng humabang gunting, pero parang napapaso lamang ito at tuluyang bumagsak ang kamay sa lupa. Yan ang nararapat para sa'yo, halimaw ka. Muntik mo pa akong pagbayarin sa mga kasalanang nagawa mo. Yan ang tunay na itsura ng kubot. Isang matandang babae na nagpapanggap na isang bata. Kaya pala nung pumunta siya sa bahay ay uminit ang gunting. Dahil siya na pala ang halimaw na matagal nang nambibiktima sa mga kalalakihan. Ang galing mo, anak! Nagawa mong pumatay ng aswang sa harap ng maraming tao! Isa-isang nagpasalamat at humingi ng tawad ang mga tao sa kanilang mag-ina tungkol sa nagawa nilang pananakit sa kanila at paglilipat ng bahay sa bundok. Ito ang natatagong kaugalian sa liblib na baryo na kanilang tinitirhan. Na kapag nagkasala ka ng pagpatay sa tao, kailangang magbayanihan ng mga mamamayana para itaboy ang bahay sa malayong lugar bilang kaparusahan. Pero dahil nagkamali sila ng paratanga, kakailanganin nilang magbayanihan para buhating muli ang bahay at ayusin ang mga nasirang haligi. Kapag natapos na ang pag-aayos, ay saka naman nila didikitan ng tuyong palaspas na mula sa dahon ng nyog ang dingding bilang pagbibigay respeto sa kabayanihang ipinakita ng nakatira. Kabayanihang pagpatay sa mga kampo ng kadilimang nagtatago sa dilim.
at tungkulin naman ng may-ari ng bahay na magpakain ng mainit na pansit at kakanina. Muling naibalik ang katahimikan sa baryo. Hanggang sa kasalukuyan ay nangyayari pa rin ang ganitong kaugalian. Hanggang itinuring ang mga taong naninirahan dito na City of Gentle People. Si Ara naman bilang manunugis ng aswang ay binansagang babaeng bayaning may sandatang gunting. Wakas.